Everybody say, praise the Lord! Praise the Lord! So, describe at binigay ang mensahe sa awitin, Merciful, Wonderful Father. So, ngayon, sobrang dami na ang ating nalaman at naintindihan kung gaano ka-merciful, kung gaano ka-loving yung ating Heavenly Father na nag-create sa ating lahat. Ito lang pag-create niya sa atin, this is very special thing that we receive from our Creator. So, therefore, kanino tayo magbibigay ng glory? To whom shall we give the glory? Basahin natin anong sinabi po dyan sa Psalms 29 verse 2. Praise the Lord. Give unto the Lord the glory due unto His name. Worship the Lord in the beauty of holiness. Yan. Magbigay tayo ng kalugod-lugod or kaluwalhatian sa Panginoon. So doon natin ibigay sa Panginoon. Digto nato sa Ginoo, sa buhing Diyos, ihatag ang dungog, kahimayaan o kadungganan. Give unto the Lord the glory due unto His name. Huwag kay Satanas ibigay yung pagluluwalhati natin sa Kanya. Kailan natin maibigay ang glory kay Satanas? When we commit sin, we give the glory unto Satan. Kailan natin maibigay ang glory unto the Lord? Pag tayo gumawa sa Kanyang kalooban. Pag tayo gumawa sa Kanyang mga tuntunin, doon natin binigay sa Kanya ang glory. Now, worship the Lord in the beauty of holiness. Minsan magtatanong ka, what should I wear going to the church? What should I become going to the church? Ano kaya ang suotin ko pagpunta sa simbahan? Ano kaya ang hitsura ko magpunta doon sa simbahan? Now, if ever you come into the sanctuary, huwag kang mag-isip na magpunta ka parang magpunta ka sa party. Huwag kang mag-isip na parang magpunta ka rin sa palengke. Huwag kang mag-isip na magpunta ka doon sa saan-saan ka magpunta mag-exercise. Nagpunta ka dito sa sanctuary to worship the Lord. How? In the beauty of holiness. Whose holiness? Kaninong kabanalan? Sasambahin natin ang Diyos sa anyo, sa kagandahan ng kabanalan. Kaninong kabanalan? Kabanalan sa Diyos. Saan natin makikita ang beauty of the Lord? Para yun ang beauty na dapat nating gawin sa ating sarili. Pag magpunta tayo sa simbahan, mag-worship tayo. Basahin natin saan natin makita ang beauty of the Lord. Basa Psalms 27 verse 4. Praise the Lord. One thing have I desired of the Lord, that will I seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Dito natin mabibehold, dito natin makikita ang beauty of the Lord. What is the beauty of the Lord? Holiness. Yan yung beauty of holiness na ating dadalhin sa pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Praise the Lord. Look at the testimony of Sister MG. Maraming hindi pa nakakakilala dito kay Sister MG. Ewan ko if Sister MG, i-permit mo ba ako i-testimony ko yung karanasan mo? Okay lang? Okay. I have to ask permission from her because this is sensitive. Actually, ito si Sister MG, she is a convicted. Ano ang kanyang crime na nakomit? Murder. Anong criminality ang kanyang sinamahan? Hold up. Nahuli yan. Nakulong, nakonvict. It so happened na si Pastora Diding nag-preach doon sa mga women's group
of prisoners, isa yan siya doon nakarinig sa Word of God. Ngayon, nung nakasimba yan dito, yun sinabi niya sa kanyang testimony, nag-struggle masyado siya paano niya i-conform ang kanyang buhay sa nakita niya dito sa holy place. She struggled, parang kung saan bloody ang nangyari sa kanyang sarili. Madugo bago niya na-adapt yung beauty of holiness. Sobra ang dami niyang mga vices. Sobra ang dami niyang mga worldliness. Hindi ito tao na maisi-isi mo kasi hindi basta-basta ang environment na kanyang kinamulatan, kinalakihan. Minsan magkwento yan siya sa akin sa karanasan niya sa isip ko, grabe, hindi basta-bastang tao ito. Pero sa kanyang testimony kanina, by the grace of God, by the power of God, sa kanyang pagsisimba, narinig niya yung gospel of Jesus, na i-impart sa kanya yung beauty of holiness. Kaya sabi niya noon, I cannot wear garments without showing my cleavage. Before, I cannot wear my garments without showing something here at my back. Before, I cannot have without makeup and lipstick. And before, I cannot make without stick sa cigarette sa aking kamay. So, tayong lahat, walang dumating dito na holy. Lahat tayo mga unholy. Lahat tayo mga ungodly. Lahat tayong worldly. Pero sa pagpatuloy natin sa pagpakinig ng banal na salita ng Diyos, bagamat masakit, bagamat para tayong kinukulata lagi sa Word of God, gano'n naman talaga ang Word of God dinidescribe sa Bible. Katulad yan sa isang espada na merong dalawang patalim. It is like a sword with two-edged sword. Na kahit saan mo isaksak, saan mo itama, tatagos yan. Piercing even to the dividing asunder of soul and spirit and joints and marrow, and it is the discerner of the thoughts and the intents of the heart. Lilinisin ka. Dito tayo sapsapin tayo. Ibig sabihin yan, ititrim tayo ng Diyos. Lahat ng mga nakalawit dyan na mga hindi karapat-dapat dalhin sa presensya ng Diyos, yan lahat mga nakalawit dyan na hindi karapat-dapat paratingin sa judgment day, pagpuputol-putulin niya ng ating Panginoong Diyos. At pabubungahin niya ng bunga ng Espiritu, kabanalan. Praise the Lord. Oh. See, tingnan mo, magpatuloy ka lang. Yung naramdaman ni Ma'am Alma, naintindihan ko siya. That is part of her spiritual struggle. And she is just telling us the reality, what she feels. Praise the Lord. Normal lang yan. Pag ikaw talaga, magpunta ka dito sa banal na dako, tapos nasa proseso ka pa, itatransform ka pa ng Diyos from sin to righteousness, from darkness to light, from worldliness to holiness, imposible, hindi mo madama. Yung epikto, tingnan mo yung gamot na epikto, madama mo talaga na merong pagbabago sa iyong nararamdaman. You can never be the same. Praise the Lord. If any man be in Christ, you will be a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. So ganun tayo. Kaya mag-isip man tayo, ano kayang suotin ko? Ano kayang attire ko? Ano kayang hitsura ko? Magpunta doon sa simbahan. Sa pagpakinig mo ng Word of God, makikita mo yung holiness, beauty of the Lord. Habang nagpapakumbaba ka, habang nagpapasakop ka, hindi mo na lang mapansin yan na na-adapt na yung beauty of the Lord sa iyong pagkatao. Praise the Lord. Anong sabi ni Sister MG? Yung tainga niya, parang Christmas tree yan before. Puno talaga yan ng mga aritis. Yung kamay niya, halos walang finger dyan na bakante. Pati pa siguro yung mga tus niya, puno yan. Tingnan mo si Sister Maricel, na asawa ni Brother Paul. Yan dito yung anak. Nagsimba sila kaninang umaga, Brother Paul and Sister Maricel. Pag-baptize ko sa kanya, ha, imagine that, may nalimutan pa siyang kunin, tanggalin sa kanyang katawan dahil sa sobrang laming arahas. Pagbaba niya sa swimming pool,
Eh, siyempre, babae yung nasa itaas mo. Siyempre, nakapalda yan eh. Eh, ikaw ngayon, huwag kang tumingala kay baka accidentally, alam mo na, ang mata natin makasalanan kung hindi ingatan. So, I bowed down myself until she came down before me. Pag bow down ko, ang nakita ko tuloy, yung singsing. Meron palang singsing doon sa baba. Meron yung kanyang paa, yung toes niya, meron pang nakakabit na singsing. Sabi ko, sister, that must be removed so that everything is new sa buhay mo. Because you have that out of your innocency, you are considered na exempted ka sa nagawa mong kasalanan. Pero pag nandito na tayo kay Lord Jesus Christ, you are no longer ignorant or innocent because God is showing you what is the truth. Kaya nga hindi nga tayo pwedeng the same comparing noon at ngayon. Kailangan yung beauty of the Lord, ito na ang makikita sa atin. Dati yung beauty of the world. So, ngayon, asam-asamin ba natin yung beauty of the Lord mapapasa atin? Let's read. Psalms 90, verse 17. Praise the Lord. And let the beauty of the Lord our God be upon us, and establish thou the work of our hands upon us. Yea, the work of our hands, establish thou it. Praise Yes. Asam-asamin talaga natin yan. Let the beauty of the Lord our God be upon us, and establish thou the work of our hands upon us. Pag binago ka ng Panginoon, dapat ma-establish ka. Kung sakali mang mapunta ka sa ibang lugar, hindi mo sinadya, walang holy place doon, walang holy place church doon. Kailangan ma-establish ka. Kahit saan ka pa pupunta sa buong mundong ito, stick to what you have learned. Stick of the glory of the Lord which already upon you. Praise the Lord. Hindi kayo mapadpad ka lang ng ibang lugar, isang buwan ka lang nawala. Bumalik ka sa inom, bumalik ka sa bisyo, bumalik ka sa lahat ng mga pagka-sexy mo, bumalik ka sa lahat ng Hindi. Kailangan ma-establish tayo. Praise the Lord. Kailangan. Bakit? You are bringing light outside. Pag lumabas ka, malayo ka sa, tinan mo nung pinadala kami ni Pastor Samuel Gabre sa Manila. Chit, Glo, Len, advance party kayo sa Manila, ha? Magkukrusada ako doon in God's time. June 12, biyahe namin. Tinawanan pa ako ng nanay ko. Bakit? Siyempre, walang-wala ako eh. Anong gagamitin kong malita para gamitin sa Manila? Siyempre, naalala ko yung bahay namin nakaraan dyan sa Matina. May mga malita doon sa ceiling. Yung pala parang considered na junk ba? Nag-ungkat ako doon. May akong nakita akong malita doon na blue. Na pag ganunin mo, gaganon yung lock. Pag bukas ko, okay to. Nilinis ko. Hindi ko napansin. Pagdating ko ng Manila, nakamalita ako eh. Hard na malita. Ang nanay ko ang nakapansin, Chit, unsa man ang imong malita? Wani mo na nakita, ikaw naman nag-anay. Yung kinainan ng anay doon sa gilid ng malita, hindi ko napansin kasi excited ako. And that is already beautiful sa akin. That I am already contented with that. As long mag-lock siya and as long na mag-open siya, okay na sa akin. Praise the Lord. So yan. Dinadala doon ang liwanag by the grace of God. Manindigan ka. Pag panindigan mo, magdating yung liwanag, unang naligtas yung tita ko. Sino si Tita Lydia? Super yan na kandado, sarado sa kanyang paniniwala noon. Membro yan ng Immaculate na organization nila. Pero nung nakarinig siya ng Word of God, voluntarily, she surrendered everything which is unscriptural
She surrendered, which is unbiblical. She surrendered, which is prohibited by the Word of God. Habang nakikinig siya sa Word of God, yung beauty of the Lord, holiness, napunta sa kanya. Praise the Lord. And ang unang himala na dumating sa buhay ko doon sa Manila, ang tatay ko. Bakit? Nabasag yung eardrum niya. Kasi yung tatay ko, mahilig yun maglinis ng tainga eh. Ay natusok niya accidentally, nabasag. Pumunta sa UST Hospital, sabi ng doktor, Sir, basag na yung eardrum mo. Pumunta kami sa Siemens Association Hospital, dahil Siemens yung eldest namin, meron siyang privilege as a father. Confirm, basag. Inakbayan ako ng tatay ko, anak, wala na. Ang Panginoon na lang ang pag-asa ko. Nung napapray siya doon, uy, miracle. Kasi yung tatay ko, mahilig yan makinig ng balita sa maliit na radyo, yung tinatawag na transistor. Nagtaka siya yung bingi niya na nabasag ang eardrum. Merong pumasok dito na hangin sa kanyang good air. Lumabas dito ang air sa kanyang kabilang tainga. Parang gumanon ba? Ganon. Nagtaka siya, nakakarinig na yung sira niyang tainga. Sinubukan niyang tinakpan yung bingi dati, pinakinggan niya, tapos tinakpan niya yung good air, pinakinggan niya yung dating butas ang eardrum. Pareho na ang volume, pareho na ang sound. I-keep niya yan. During our testimony hour, kasi nagsisimba na kami doon sa bahay namin, doon nagsimula talaga yung ministry. Nag-testimony siya, umiyak yung tatay ko. Ni-repair ni Jesus yung kanyang butas na eardrum. Praise the Lord. Hanggang naglago, hanggang si Sister Raymond na kapitbahay naligtas, si Sister Insang na kapitbahay naligtas, yung partido ni Pastor Tam, dahil nanindigan si Pastor Tam, naangkin niya yung Acts 16:31, dumating kay Sister Juana Pabros, dumating sa mga kapitbahay, mga Balyon family, dahil kay Nanay Glo nanindigan, naligtas yung kanyang pamangkin na Sister Lida Lacanlale. So nagsanga-sanga dahil nanindigan si Pastor Tam, nakarating doon sa kanyang Kabanay sa Tugigaraw, yung pamilya niya doon, mga Tungkol family, naligtas yan. Sister Remy Nandiga, nakarating sa Mindoro, hanggang nagkalat na ngayon, doon sa Luzon, dating na Pangasinan, doon sa Cagayan Valley, Bicol, hanggang dumating sa iba't ibang lugar. Kaya, kailangan yung ating gawa na kabanalan na nakita natin dito sa sanctuary, dapat ma-establish yan. Kasi ang purpose ng Panginoong Diyos, wherever you are, wherever you go, God will make you light. Makita yan ng mga tao. Hindi man matago yung light na yan. Praise the Lord. Talagang asam-asamin niya ng mga isda. Kaya, therefore, yan. Asam-asamin natin yung beauty. Kaya si Ma'am Alma, nagtaka daw si Bianca, yung apo niya, pamangkin pala, kasi auntie ito eh. Praise the Lord. Ayaw niya kasi tawaging lola kasi para magsakit daw yung baywang niya masyado eh. Oh. Meron talagang ganun. Nadadala ba sa psychological effect? Praise the Lord. Kaya minsan, si Eboy ba, yung aking bayaw, may apo na yon. Sino yung anak ni CJ na si lalaki? Si Chase. Bigla akong lumabas sa bahay dahil meron akong pupuntahan. Nandyan si Eboy tsaka si Chase. Sabi pa naman ni Eboy, oh, bless kay Lolo, bless kay Lolo. Sabi ko, Lolo na pala ako? Sometimes meron niyang psychological effect. Sabi ni Bianca kay Pebby, Pebs, nakita ko lagi yung lula ko, friend niya yung daddy mo. Bakit sila nagkaroon ng friendship sa Facebook? Hindi niya alam ni Bianca na nakarating yung lola niya dito. Praise the Lord! Sabi ko, siguraduhin nga natin, Pebby, kung yung lula ba talaga niya si Ma'am Alma Benedicto Gonzales. Yung pala, ang papa ni Bianca, ang mama niya is Benedicto. Siya! Praise the Lord! Tingnan mo. So, lahat tayo pinoprocess. Ako, ilang taon kaya ako bago na mold ng husto? Hindi basta-basta.
Ang importante lang magpatuloy ka. Yung tumboy na naging pastora ngayon, naku, katakot-takot yun. Grabe, halos na siya magwala, halos na siya mag-iyak, halos mag-rebuild na niya siya dahil sa sobrang talas ng Word of God. Pero, nung na-realize niya lahat pala na sa Bible, sabi niya, who am I to fight against God? Ngayon, naging pastora na siya. Praise the Lord! Nararamdaman na raw niyang umibig ng lalaki. Sabi ko, wait, hintay ka lang. Kasi hindi ikaw ang unang tumboy na naging pastora dito sa Holy Place. Minauna sa iyo. Yung security guard ng UST na natestimonihan ng ating mga kapatiran. Yan si Pastora Serla na na-assign sa San Jose na natutong umibig sa pinakagwapong lalaki sa buhay niya na walang iba na si Pastor Narciso. Ngayon, may anak na sila. Praise the Lord. See? At ngayon, si Pastor MG din yan, Mary Jane kasi. Paborito ni Jesus yung may mga background na baguhin. Praise the Lord. MG din ito. Hindi rin basta-basta. Kaya, tayong lahat, kung isipin natin, hindi pa natin narinig yung testimony ni Brad Marvin. Kung marinig lang niya ating testimony ni Brad Marvin, kung hindi magkwento sa akin yung mama niya, hindi ko alam yung sikreto ni Brad Melvin, di basta-basta ito. Praise the Lord. Siya kanina, nag-Sunday school kanina. Sino ba mag-isip? Isang taong bisyoso, isang taong rebellious sa mama, dahil bakit rebellious itong batang ito? Ayaw niyang mahinto yung drinking session nila kasi nagagalit yung mama. Mag-uwi daw gabi na. Pag pinapagalitan ng mama ito, mas marami pa siyang bulyaw sa mama niya. Kaya yung mama niya, hindi na lang niya pinapansin. Pero sino mag-isip na kasama yan dito? Praise the Lord! Na ngayon, pag ipapray mo yan ng pagkain, sigurado. Mabubusog ka talaga. Praise the Lord! Sa spiritual, mabubusog ka talaga sa spiritual. No. Ito si Sister Joy, yung sister niya. Oy, kung gutom gani mo, ay inyo pampuan na si Brad Melvin kay lugay kay mo makakaon. Alam mo kasi, ganun din ako noon. Mag-pray lang ako ng pagkain. Ang tagal kong matapos. Magpangalan Jesus na lang ako. Ang tagal pa. Sa pangalan ni Jesus na napako sa krus at nabanhaw at pumaroon sa... Ang daming Siyempre, gusto ko ba talaga na marinig na meron din akong alam sa Bible. Pero, yun pala, natuto ako. Kasi minsan, nag-testimony hour. Pag-testimony ko, si Pastor, nag-praise the Lord. Praise the Lord. Akala ko naganahan si Pastor. Sabi ni Pastor, praise the Lord. Ay, salamat, ganahan si Pastor. Taas-taasun yun ako ni. Yung pala, nag-grip na yung Holy Spirit sa kanya. Ay, paano ako mag-testimony? Mula sa bahay, lumabas ako sa bahay, tumingin ako sa kanan, sa kaliwa. Detalyado man, ang tagal makarating doon sa puntos. Yung pala, ang pag-praise the Lord ni Pastor, tama na, kumbaga pa. Hintuin mo na yan. You see? So, that is part of our progress. Praise the Lord. Kaya tayo na dumaan yan, we can understand them. Minsan mag-drive ako, mayroon ako masalubong na naka-high. So, ang gagawin ko, gaganunin ko yung beam para mapansin niya na, oy, ibaba mo yung beam mo kasi nasisilawan na yung kasalubong mo. Lumampas na lang, hindi pa nag-blow. Sabi ko, ganon din ako noon. Bakit? Bago pa akong tuon og drive, matakot akong kamay ko ilipat kahit saan kasi concentrate takot Baka ano pa yon, learning. Praise the Lord. Pag meron kang tao na ino-overtikan ka at ikis-ikis, huwag ka magalit. Baka emergency yon. Kasi ako, dumaan din ng emergency, ganon din. Kaya tayo, marunong tayong umintindi sa mga kapwa natin. Hindi kay gusto mo automatic, gusto mo hindi pwede yan. Kaya nga anong sinabi dyan sa Bible? Yung mga weed youngs, yung may mga
bata na mga sheep. Huwag niyong pakainin yan ng mga matitigas. Baka mabululan yan. Kaya ganun po tayo. Kung ano man yung mga kapatiran natin dyan, marunong tayo mag-alalay sa kanila. Praise the Lord. Kasi hayaan mo yung Diyos mag-touch sa buhay niya. Kaya nagbigla ako pag sabi ni Ma'am Alma na, Pastor, sorry po. Anyway, hinipo na ako ni Lord Jesus na ang 1 month na kanyang pangako na maghinto, hindi umabot. 1 linggo lang, di na siya makaano. Bakit? Na-in-love siya kay Lord Jesus. Praise the Lord. Tingnan mo. Iba pag ma-in-love kay Lord Jesus. No? First love. Di ba nasa Bible yan? Huwag mong kunin yung iyong first love. Kaya salamat tayo. Iba. So, if ever we worship God, it got to be the beauty of the Lord. Huwag tayong gumaya dyan sa worldly na walang holiness. No? Basahin natin yan. Romans 12:2. Praise the Lord. And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Yan, huwag kayong magsing-ayon sa sanglibutang ito. But mag-transform kayo. Baguhin niyo yung isip ninyo para mapakita ninyo ano yung mabuti, ano yung karapat-dapat, ano yung sakdal na kalooban ng Diyos. Huwag mong sabihin na, bakit marami ang uso kasi iyan eh. Hindi nyo ba alam, mayroong probinsyana na pumunta lang ng Manila, pagbalik dyan sa kanilang probinsya, iba na. Oo. Pumunta ng Manila. Bago pumunta ng Manila, walang kalilis-linis ng katawan. Pagbalik sa probinsya, napuno na yung katawan ng tato. Sabi ng mga kapitbahay, oy, iha, nakarating ka lang ng Manila, hindi na namin ikaw makilala. Bakit puno na yung katawan mo ng tato? Paano uso ito Uso daw. Nung pagbalik na naman, bumalik na naman, ibang uso na naman ang nakita. Ano na naman? Yung mga butas-butas na pantalon. Butas-butas. Noon wala pa yung butas, ano pa lang, yung stonewash ba yan? Yung stonewash na masyado nang manipis, di na butas-butas na lahat, halos. Ano nangyari sa pantalon mo? Bakit ganyan? Uso kasi Hanggang bumalik na naman nila. Pagbalik, malaki ng tiyan. Hindi namin nalaman na kinasal ka. Bakit buntis ka na? Uso kasi ito doon. Kaya tayo, kung ano yung uso-uso dyan, kahit alam mo na hindi maganda, huwag kang gumaya. Praise the Lord. Basahin natin yan. Exodus 23 verse 2. Praise the Lord. Thou shalt not follow a multitude to do evil, neither shalt thou speak in a cause to decline after many to wrest judgment. Yes, huwag kang sumunod sa karamihan. Uso, pag uso, marami ang gumagawa. Uso kasi huwag kang magsunod sa kanila. Kaya nga, establish thou the work of our hands. Pag nandito ka sa sanctuary, itatransform ka ng ating Panginoong Diyos from glory to glory. What glory you expect you can get from here? The glory of the Lord. Praise the Lord. Yeah. So, yan yung natin. Anyo. Beauty of holiness. Sa babae, modest. Simple. Minsan, may nagsimba dito, ang kapal ng, hindi mukha, ang kapal ng make-up. Kapal talaga. Na-touch man yung puso niya sa Word of God, di umiyak. Hindi niya alam, nagkaroon na ng Swiss canal yung mukha niya. Tingnan mo. Masanay din kayo walang make-up pagdating ng panahon. Praise the Lord. Minsan kasi, yung original, ginagawa natin na artificial. Minsan, nung maliit pa ako, grade 1 pa ako, wala akong pamasahe papuntang Manila. Matina wais ako. Magsabay-sabay lang ako sa mga malalaki, pero magtayo lang ako doon sa sa easy jeep. Pag merong magbaba na malapit-lapit sa Santo Niño, kunwari kasama niya ako, magbaba din ako. So wala akong pamasahe. Oo.
Siyempre, laking San Pedro, hindi ka marunong magdiskarte, hindi ka taga San Pedro. So anong nangyari? One day, isang araw, maagang-maaga, mga alas 7, galing ako sa palengke. Sumakay ako sa jeep. Merong babae doon na matanda na. Pero yung kilay niya, parang extraordinary. Yung pala, dinikit lang niya. Dinikit lang. Yung araw, nag-init na, siyempre pinawisan siya na maraming singot, na nagpunas siya sa mukha niya. Sabi pa niya. Doon sa kagaganyan-ganyan, yung kilay niya gumanon. Kami lahat ng mga pasahero, yumuko lahat. Kasi magkakasala kapag tatawanan mo yung matanda. Kaya ang ginawa ko din, hindi ko mapigilan yung loob ko. Pagdating ng San Antonio, dapat Santo Niño ako magbaba. Sabi ko, Mama, dito na po ako. Iba talaga ang original. Praise the Lord. Oo. Pag meron kang makapal na kilay, never mind. Ano mo lang. Suklay-suklayin mo lang ng kamay mo. Tsaka may purpose yan eh. Pag pinawisan ka, diyan yung sasalain yung mahanghang yung natin eh. Kasi acidic tayo minsan eh. Very salty yung natin eh. Everything has a purpose. So all we have to do is to take care of it, to keep it clean. Malinis lang yung mukha natin. Praise the Lord. Okay na yan. Magpulbo ka lang ng Johnson. Okay na yan. To God be the glory. Praise the Lord. Basta, lang. Simplicity is beauty. Kaya, do not follow after the multitude, no? So, wag nating hayaan na habang pumupunta tayo dito, kaya bago kayo magpunta dyan dito sa loob, mag-pray muna kayo dyan sa labas. Pray before entering into the sanctuary. Anong i-pray mo dyan? Lord Jesus, itong puso ko para itong lupa na tatamnan ngayon. Palambutin mo yung puso ko para pagdating sa Word of God, tatalab yung Word of God, hindi tutukain ng mga ibon. Lord, I keep it in my heart. So, dyan pa lang, bago ka magpasok, mag-ask ka na ng guidance, ng protection, sanctification, para pagdating mo dito sa simbahan, pag matamaan ka man ng Word of God, hindi maglilisik yung mata mo. Yung para kang, yan, akala mo pinipersonalize ka, hindi. If you have done what is good, magpunta ka dito. Lahat ng Word of God, you will be appreciated. But if we have done not good, pagdating mo dito, walang Word of God mag-appreciate sa'yo. Praise the Lord. Kaya minsan ang iba nag-iisip, pinipersonal ako nito. No. This is not personalized. Trabaho lang ito. Ginagamit lang yung bibig namin para tayo, yung glory of the Lord, matransfer dyan sa inyo. Praise the Lord. Marami pa tayong hindi narinig na mga testimonies. Pag patestimonihin natin ito sila, you will be amazed. Ma-amaze ka talaga how God transformed their lives into holiness. Praise the Lord. You will be a testimony. Maging testimonyo kayo sa maraming mga tao for God's glory. Let Jesus Christ be seen. Let Jesus Christ be glorified in your body. Kaya doon tayo mag-give ng glory unto the Lord. Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Okay, let us all pray. Taas po mga kamay, pikit po ang mga mata. Hallelujah. How great thou art, O Lord my God. Maraming salamat po, Ama ko sa langit. Lagi niyo po kaming pinapaunawa sa inyong kaluwalhatian. Pag ito ay aming inaasam-asam dito sa inyong sanctuaryo, we shall be transformed. We shall be changed from glory to glory, changing us. And the same glory which you have, O Lord, the same glory which we shall receive. Kaya dalangin ko po sa inyo, pagtibayin niyo po ang bawat buhay ng inyong mga anak na ipahigit nila ang spiritual para matanggap nila ang inyong pag-ibig, matanggap ng bawat isa ang inyong awa sapagkat it is your love that we should be saved. Kaya marami pong salamat. Pagpalain niyo po ang lahat ng inyong mga anak.
I know that you are being glorified by the testimonies of your people, how they change, O Lord of God, kahit paman sa kanilang buhay. Kaya patuloy pa po kayo sa pag-bless, sa pag-sustain, pag-preserve sa bawat isa until we shall receive the glory that will never pass away sa inyong pagbabalik. Bless thy people, give them good health, strength, at success and prosperity para ang lahat ay lalo pa sasagana sa inyong mga gawain. Maraming salamat. You dismiss us now with your blessings. Preserve our going out and our coming in from this time forth, even forevermore. In Jesus' name, amen. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. God bless. Praise the Lord.